Okay, magandang hapon. So, alas 4 ng hapon ngayon at July 20. So, kung July 20, itong tanim natin na to ay nung July 9. So, 11 days old. So, tingnan natin siya. Okay naman siya. Okay naman siya. Wait lang, ayusin lang natin. Ibaba ko lang muna para medyo mas madali natin makita. Wait lang. Okay, tsaka binuksan ko na rin yung ilaw para maliwanag ng konti. So yan, kung makikita nyo, ito yung dating medyo nirereklamo ko na papunta sa gitna yung tubo. So nung nilagay natin siya nito, yan, parang reflector ng liwanag, ay napansin kong nag-improve. Meron pa rin ito, medyo pa ano pa rin, pero hindi na siya yung katulad dati na obvious yung papunta nila sa gitna. Ngayon medyo nag-improve siya. So, sa palagay ko, dahil in-implement din natin siya dito sa kabila, yan, mga ilang days pa lang yan. 16 nung tinanim ko, ngayon 19. So, 3 days old naman yan. So, kung makikita nyo rin, merong 4 doon. Ano yan? Kale at saka chives. So, nag-try ulit tayo. At, dumating na rin pala yung panibagong buto na pipino. Sengel Rice 1. Rice 1 Sengel na pipino. So, baka bukas ko na asikasuhin nyo kasi ilalagay natin siya dun sa 350 ml na cup. Kung napansin nyo yung cup na nilalagay ko dito para maglipat ng tubig. Ganun kalaki yan. Anyway, balik na tayo sa topic natin. So, ang gagawin ko, dati, naglalagay ako ng tray dito, tapos isa-isa kong nililipat. Medyo time consuming. Ngayon, mula dito, ililipat ko na lang siya dito. Hindi ko kaya ng isang kamay, kaya wait lang. Okay, so ayan, nailipat ko na. Diba? Ang bilis lang. So, ito na yung iakyat ko. Ito naman, wala pa akong balak baguhin yung nutrient solution nito. Sa susunod na siguro. So, mamaya, pag baba ko, baka ito pa rin yung gamitin ko. Or meron ba ako ditong 72? Ito, 72 pala. Ito na lang ang ilalagay natin dyan. So, ang ginagamit ko lang dyan is 72 hole. Tapos may nakita kayo, diba, dito sa loob ng mga parang mga tray na putol-putol. Kasi yon, pag wala akong ganon, ito, pwedeng bumaba ng sobra. Actually, itong gitna, medyo mas mataas. Yan. Yan. Tatlo yon, tatlong ta. Parang ito, 5 patong. Ito, 4 na patong. 4 na patong. Kasi yung napansin ko nga dati, lumulundo siya. Hindi ganon katibay. Yan. Kaya kailangan may alalay dun sa gitna. Dati, foam ginagamit ko kaso minsan kumakapit dun yung ugat. So, naisip ko yung mga ganitong tray, yung pinutol-putol ko, tapos pinagpatong-patong ko, tapos binaliktad ko, tapos sila yung nakita nyo naman kanina i-rewind nyo na lang. I-back nyo na lang. So, ayun, ito ay lahat tumubo. At ilan ba to? 48. Kung hindi ako nagkamali, 48. At tumubo lahat. So, mamang problema tayo sa 3. Pero 3 lang. Kasi kung 54 yan, siyam yung poproblemahin natin. Ngayon, 3 lang. So, akit na muna tayo. Wait lang. Okay, so kinuha ko lang yung tester natin kasi alam ko na pangako ko na ti-check natin eh. Tapos ito, dumating na yung 4 na coco block. Yan. So, may 3 tayong setup. Ito. Tsaka yun. Ang problema ko doon yung mga banda dito sa palabas. Medyo masisikipan siguro pag lumaki na sila. Pero, tsaka na lang natin problemahin pag nandun na. Sinukat ko na rin naman to. Kanina ba to? Kanina. Para yung pH level nito nasa 5.7 yata. Tingnan natin. Tingnan na lang natin. Yan. Yun na nababasa naman yan. Tingnan natin. Yan, nasa 6.0 siya ngayon. Nasa 6.01 na yun. Mga nasa 5.8 5.9. Mga ganon. Tapos, tingnan na rin natin yung EC. Alam ko nasa 1.7 eh. Yan, 1.7. Tingnan natin dito sa kabila. Ayan. 1.7. Naman ay 1.7 din.
natin yung pH. So yun, mga 6.0, okay na ako sa 6.0 eh. Or 5.9, 5.8. Mga ganun, 5.8 to 6.0 ako nagsiset talaga. Medyo acidic. Ayan, okay naman. Hindi ko na i-read yung kabila basta yun na rin yan. Tinesting ko na rin naman yan kanina. So tulad ng dati, kukuha lang naman tayo dito. Ay. Ito na lang. So, tingnan natin yung ugat. Yan. Okay naman yung ugat niya, di ba? May ano lang. Madumi lang dahil sa cockpit. Pero sakto na yan. Actually, ito hindi ko pa naayos to. Itong mga butas dito. Pati ito pala, hindi ko pa ito naayos. Nasaan may mga ganito ko? Hindi ko pala naayos. Ang dami ko pala hindi naayos na butas. Hindi, yung spacing nila, ito, maximize yung spacing. Ang ano lang yung butas sa paligid, hindi pa masyadong malaki. Ayan, no, tumatama sila. Yun pala yung problema. Time consuming Nag-iisip nga ako ng paraan paano mo sila madaling butasan. Yung sa styro, madali lang yung process nila Dito, hindi ko sure kung paano kung i-discarte yan Hindi kasi siya pwedeng isang 1 inch lang na tubo na bubutasin kung ganon. Kasi ang problema, masyadong mataas. Masyadong mataas to. Hindi siya kakayanin nito. Kaya inisip ko, yun ganon, setup doon. Katulad doon. Styro board. Nakapatong lang siya dito. Siguro, bibili na lang ako. Magkano ba yun? 128 yata yun, styro board. Mahal din, di ba? Gumastos pa ako. Pero tingnan natin kung makakaganda naman ba naman yan. Ano na kasi to 11 days yan. Maganda 10 days, hindi pa ganito kahaba masyado yung ugat. Anyway, yan na. Andiyan na tayo. Medyo parang masikip, tumatama. Pero syempre, yung dati naman nakalagay dyan, okay naman yung tubo So, ganun. Although tayo kasi, ini-improve lang natin ng paunti-unti. Yan, paunti-unti yung setup natin. Depende kasi yan sa nararanasan. Okay naman siya, pero sa palagi ko, may i-improve pa. Diba? Yun naman maganda mag-i-improve. May tama na naman yung iba nating mga ito. May maliit dito. Kaya, nag-iisip na akong bumili ng sinasabi nilang organic insecticide. Yung ginamit ni Sir Marcos dun sa may Benguet yata. Ay, sorry. Hindi niyo pa nakikita yan. So, tapusin ko na muna para hindi na masayang oras nyo. Tsaka matagal din kasi kung pa isa-isa. Wait lang. Okay, so natapos ko ng isa. So ililipat ko lang naman din sa kabila. So hindi ko napapakita yun. Ang gusto kong ipakita, yung posibleng maging problema ko dito sa setup natin dito. So dito, papatong pa ako ng lamesa. Yan. So kung mapansin nyo, ito yung taniman natin. Pero yung butas yan, okay na yung laki. Ang problema ko ito, pag dito ako nagtanim, although yan hindi ko rin masyado nakikita. Hindi ko lang kung lumalapat siya. Yan. Anyway, basta, pag nailagay ko dyan yung seedlings, ang problema ko, pag lumaki na siya, baka tumama dun sa may plastic. Dito ko muna lagay sa gilid. Yun pala, isa pang challenge ko pala yung pagsuksok ng seedling. So, kung mapansin nyo, merong tali. Kasi medyo lumulundo yung plastic na yan. So, inisip ko kasi, paano lalaki yung lettuce dyan? Tatama siya dyan, Kaya inisip ko kung paano ko ito masasolusyonan. Hindi ba na lang, kung iaangat ko dito, maglalagay ako magkakaroon pa ng poste dyan. Actually, dito naman, pag lumaki siya, mga ganyan, palagay ko sakto na sa palagay ko sakto. Ang problema ko yun dun sa pinakasulok. Parang masyado silang mare-restrict. Tsaka, sa pang issue, nasa bandang alulod kasi yan. Kaya baka hindi sila masyado maaarawan. Yan. So, medyo maraming consideration.
Iniisip ko pa, possible kasi ang gawin natin, dito na lang tayo sa pangalawa. So, 10 lang, hindi na natin bubuuin ng 5. Yun nga lang, yung 5, hanapan natin ng tataniman. Meron naman akong pwedeng taniman doon or dito na lang ulit para sa ilalim. Tingnan natin kung tutubo. Kaya dito sa gilid. Ayan. So, ayun yung mga consideration and possible maging issue ko after 5 weeks. After 4 weeks. Ayun, so yun lang naman, tapos na yung video natin. So transfer lang naman tayo ngayon. Some part lang ng proseso natin. And that's it. So next week, yun yung harvest natin. Although maraming na peste dyan, marami pa rin namang mapapakinabangan dyan. Siguro mga half or more than half. Yan. So dito naman, yung susunod natin, yan, ito. Kasi ito, 11, ito, 13. So, after 2 days. Tapos ito na yung magiging weekly. First ng 45, tapos 45, tapos 45, tapos ito na, itong ginagawa ko, 45. So, yun na yung next natin. Tapos yung mga excess natin na yun, mga pasobra. So, yun, ayun, may pasobra din doon pala. Yun yung mga kinakamot ko ng ulo ngayon. Hindi ko lang kung paano ko gagawin. Pero hopefully magawa natin ang paraan. Moving forward. That's it. Thank you very much. And bye-bye. Tatapusin ko lang to. Bye-bye.